Hello, may bagong video na naman ako. Pag-usapan natin ang nakaraang buhay ni Emilio Aguinaldo noong kapanahunan na siya ay buhay pa. Ang video na ito ay likhang isip lamang. Ang video na ito ay nais lamang ibahagi ang kwento ng ating unang Pangulo. Si Emilio Aguinaldo ay ipinanganak noong ika-22 ng Marso taong 1869 sa Cavite El Viejo, ngayon ay Kawit, Cavite. Ang kanyang mga magulang ay sina Carlos Aguinaldo at Trinidad Fami, at siya ang ika-7 anak sa 8 magkakapatid. Ang kanilang pamilya ay kabilang sa mga mestisong Tagalog-Chinese at kabilang din sa mga ilustrado o edukadong grupo ng lipunan. Sa kanyang kabataan, ipinakita ni Aguinaldo ang kanyang sipag at likas na liderato. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila ngunit hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil sa sakit. Si Emilio Aguinaldo ay nagkaroon ng malarial fever noong. Ang sakit na ito ang naging dahilan kung bakit hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila. Dahil dito, napilitan siyang bumalik sa Cavite upang ipagpatuloy ang kanyang buhay at tumulong sa kanilang pamilya. Bumalik siya sa Cavite at tumulong sa pagsasaka sa kanilang hasyenda, kung saan nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kababayan. Bago siya sumabak sa politika at revolusyon, naging kabesa de barangay siya sa murang edad na 17, isang posisyon na nagsilbing daan upang mas lalong maasa ang kanyang kasanayan sa pamumuno. Ang kanyang maagang karanasan sa pamamahala ay nagbigay ng pundasyon sa kanyang pagiging lider noong himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Nang maupo si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas noong ika-23 ng Enero taong 1899, isa sa kanyang mga unang hakbang ay ang pagpapasinaya ng konstitusyon ng Malolos. Ang konstitusyong ito ang naging pundasyon ng pamahalaang revolusyonaryo at nagbigay diin sa kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamamahala. Bukod dito, pinangunahan niya ang pagtatatag ng mga institusyon ng gobyerno tulad ng mga kagawaran ng edukasyon, pananalapi, at depensa upang masiguro ang maayos na pamamahala ng bagong republika. Gayunpaman, ang kanyang administrasyon ay agad na hinarap ng mga hamon, kabilang na ang pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano. Nagkaroon ng digmaan noong panahon ni Emilio Aguinaldo. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang digmaang Pilipino-Amerikano, na nagsimula noong ika-4 ng Pebrero taong 1899. Ito ay nagugat sa tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano matapos ang pagtatapos ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Ang digmaan ay nagresulta sa matinding labanan, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga Pilipino, lalo na sa mga sibilyan. Bukod dito, nagkaroon din ng mga lokal na labanan laban sa mga natitirang puwersa ng Espanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pamumuno ni Aguinaldo ay puno ng hamon dahil sa mga digmaan at pagsubok sa pagtatag ng isang malayang republika. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano sa liderato ni Emilio Aguinaldo, hindi ligtas ang mga Pilipino sa iba't ibang aspeto. Maraming hamon ang kanilang hinarap, tulad ng mga labanan at casualty. Ang mga tropa ni Aguinaldo ay patuloy na nakikipaglaban sa mas modernong hukbong Amerikano. Maraming sundalo at sibilyan ang nasawi sa mga sagupaan. 2. Pagkakagutom at epidemya, ang digmaan ay nagdulot ng kakulangan sa pagkain at pagkalat ng mga sakit. Ang mga komunidad na apektado ay nahirapan sa gitna ng hirap ng digmaan. 3. Strategic retreat ni Aguinaldo, dahil sa taktikang gerilya at patuloy na paghahabol ng mga Amerikano, napilitang umatras si Aguinaldo at ang kanyang hukbo patungo sa mga liblib na lugar. Nagresulta ito sa pagkaalis nila sa kanilang mga tahanan at pamayanan. Sa kabuuan, masasabing malayo sa pagiging ligtas ang kalagayan ng mga Pilipino noong digmaan. Ang pagsusumikap ni Aguinaldo at ng kanyang hukbo ay bahagi ng matinding laban para sa kalayaan, ngunit nagdala rin ito ng sakripisyo para sa bayan. Si Emilio Aguinaldo ay namatay noong ika-6 ng Pebrero. 1964 sa edad na 74 si Emilio Aguinaldo isa siya sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas, bilang unang pangulo ng bansa at lider ng revolusyon laban sa mga Espanyol at Amerikano.